Good morning! Magandang umaga po. Kamusta ang Friday evening nyo? Of course, Saturday morning na dito sa Pilipinas. Ako late kasi nga actually napakahabang araw, pero napaka-productive. That's one thing I'm grateful sa ating Panginoon na very productive day. After yung isang birthday na pinunta namin and yun yung last ko dapat, but yun nga, hindi pa pala kumakain si Lani. So kasama yung aming dating konsehal, hanap kami ng 24 hours at kumain muna. Pero pagbalik dito, may usual routine na ayusin muna yung mga gamit ko for today and then for tomorrow or later. Jeric De Castro. Guys, so as we praise God for the week that passed, and of course, nagpre-pray tayo for the weekend muna, then the week that will come. Praise God for our families and close friends. Sorry. Medyo nag-ano yung eyes ko. Ayan. So, parati natin inumpisahan na gaano ka-importante yung grateful heart, di ba? Kasi pagka yung heart, parang lugar din yan eh. Halimbawa, isang kwarto na kasya 10 tao. So, kung 10 tao na yung nasa loob, hindi na kasya yung iba, di ba? So, kung ang puso natin ay puno ng galit, inggit, fear, etc., mahirap pumasok pa yung ibang genuine or let's directain ko na, mahirap na pumasok yung love, di ba? Kasi nakaka-consume po yung envy, greed, anger. Pero pagka gratefulness ang nasa heart, yung gratefulness ay nagme-make room yan. Parang room multiplier. Diba? So pag may gratefulness sa puso, yun nga, yun. So, Donna May Calvani, actually naunahan mo ako, tinatanong kung mag-a-attend ng JLL anniversary. Ang sabi sa akin, pumunta ng 4 o'clock. So God willing, makasama ko ating mga kapatid sa Jesus is Lord, nag-celebrate ng kanyang anniversary. Minsan nga, I think once or twice naka-attend ako eksakto birthday ko. At least once. Kasi dati medyo end of the month kayong... Well, actually, ano ba naman, ano pa kasi tomorrow eh. So, but dati, mga end of the month, diba? So, yun yung bandang 25, 26, 27, natapat ng 28. Example, lahat ng athletes na dapat i-promote yung athletics, diba? So, ganun din po sa religious, spiritual communities, especially to the Christian community that I belong to, di ba? Pag yung nasa medical field, kung mga nasa gobyerno, yung mga nasa education field, mga journalists, nagsama-sama, may power po doon eh. Kasi nga, na-emphasize yung purpose nyo kung bakit doon napunta sa field na yon, di ba? Marami din other benefits, di ba? Yung nadidiscuss yung mga problema, challenges, na-encourage yung bawat isa. So, yun po ang medyo message ko sa ating CIA 365 tonight. A little bit about... So, for example, no, again, hindi political yung atin CIA 365, but for example, etong sa massive corruption at saka flood control, di ba? Kanina, tinanong po ako ng isang member of Congress, no? Matagal po siya wala sa Congress, so... matagal siyang wala sa Congress. So, ay parang 4 o 5 terms siya wala sa Congress, tapos bumalik sa Congress. So, obviously, hindi siya involved sa kahit anong mga nangyayari ngayon sa infrastructure, DPWH, flood control, at saka medyo mataas yung lugar nila. So, sabi niya sa akin na, marami ba nagtatanong sa inyo kung ano ba mangyayari dito? Tapos inulit niya kasi medyo maingay dun sa birthday. Alan, meron bang anong mangyayari? So sabi ko, hindi naman kailangan pang tanungin kung marami nagtatanong kasi kami mismo nagtatanong din kami saan papunta to, di ba? Kasi all of us know the ending we want, di ba? We want na mabago yung sistema, we want makulong yung corrupt, lalo po yung guilty o yung mastermind. Gusto po natin na tunay na pagbabago, hindi lang yung balik sa dati. Gusto natin mawala corruption, gusto natin umunlad ang Pilipinas, gusto natin mabalik yung tiwala ng
tao. So, all of that is given, di ba? Pero, paano makakarating doon at anong gagawin, di ba? So, sabi ko nga sa kanya na, minsan nga, pag iniisip ko yung DPWH, si Sec Vince, hindi yung parang prayer na nakapikit ka, but parang just being in the presence of God, parang Lord, minsan naiisip ko na sa lahat ng nag-cheer kay Sec Vince, dahil nga go-getter siya sa DOTR, tapos dyan napunta sa DPWH, sabi ko, sa lahat ng cheer sa kanya at nasa likod niya, I wonder how many yung gustong, so lahat halimbawa gustong makulong yung mastermind. Of course, except yung mastermind. Siyempre, yung hindi pinaka-guilty, gusto sana yung pinaka-guilty lang ang makulong. Siyempre, yung medyo nasa baba, sana yung nasa gitna. And then, naintindihan naman niya yung hirap ng tao, whether sa pagko-commute, whether kulang ng sports facilities, whether kulang ng ospital, kasi hindi naman siya bago doon. But sabi ko, how many kaya nang nagsusuporta sa kanya? I'm talking about, yung elite, government, yung mga nakakausap niya. I'm not talking about yung masa at saka tao. Of course, majority of our people, great majority, want the best for the country and wants all the reform. But I was wondering, how many kaya gusto yung parang maayos lang to at yung pinaka-guilty at yung ghost lang mawala, pero yung sistema ng contractor sa politiko, sistema ng politika natin, ng donations, ng basta yung pasahan ng pera, etc. How many kaya gusto na bumalik doon? Or yung iba tawag doon, I think it was parang reformers block, na parang pag ikaw reformist, so let's say 1 to 10 ang kailangan na reform. Nagawa mo 1, 2, 3, yan, everyone, go, go, go. Nagawa mo 4. Pag 5 na yung nagawa mo sa reform, parang bumabagal na. Kasi 6, parang happy na yung ginawa 1 to 5, pero may mga tinatamaan na, so tigil na. So minsan tumitigil ang reform sa 5 or 6 or 7. Pero hindi yung tunay na pagbabago, transformation sa lahat. Because nga, masyadong makapangyarihan or masyadong uncomfortable, masyadong daming tatamaan, or hindi kumpleto yung political will na ituloy-tuloy yung pagbabago. So, yun na iniisip ko na, so nasabi ko yun dun sa congressman na kausap ko na, ano to din naging secretary na rin, naging advisor ng mga makakapangyarihan sa ating gobyerno. So sabi ko, ilan po kaya nasa likod ni Vince na hanggang dulo gusto lahat ng pagbabago? Tapos, syempre parang curious siya. Sabi ko kasi, I really believe dun sa renewal, reform ang ginagamit ko. Kasi di ba meron mga terms na more political, meron terms na more spiritual. Kasi yung isa namang kaibigan nitong congressman na to, kausap ko, tapos sabi ko, bakit napaka-religious mo na yon? Sabi ko, sir, hindi po ako religious, spiritual. Di ba? Tapos, yun nga, tanong din sa flood control, anong nangyayari, kamusta kayo sa Senado, anong difference ng majority sa minority, sino mga... So, but nung tapos na yung usapan, actually, naghiwalay na kami, pero nakita ko siya naglalakad. Sabi ko, sir, alam nyo ba bakit, hindi rin malaman yung ending. So sabi niya, bakit? Kasi walang mangyayari kasi yung bansa natin, kasi kayong mga sabi ko, hindi sir, kasi iniisip natin lahat, political ang problem. Ang problem po, spiritual. So kung ang problema ay spiritual, kailangan ang sagot spiritual. Or I put it in other words na mas maintindihan ng mga hindi masyadong spiritual, or I can also say religious. Sabi ko, sir, ang problema values diba? So, kailangan natin maayos yung buong sistema, 'di ba? Siyempre, palitan ng taong corrupt, pero palitan din yung corruption, pero palitan din yung vicious cycle, 'di ba? From expensive elections to the padrino system. Basta lahat po 'yon, 'di ba? Walang perfect na gobyerno sa buong mundo, pero marami pong bansa ang naayos nila to a certain point yung sistema, and to a point na you trust the system and you trust the government and you trust the justice system. Biling may gumawa ng masama, mahuhuli. So to do that, kailangan eyes on the ball. So halos sila pare-pareho tanong sa akin, how do you keep the eyes on the ball? Anong focus? Sabi ko, yung ghost. Bakit? Yung ghost po kasi, yan yung pinaka mga mastermind, yan ang pinaka guilty, at saka sa ghost kasi, bayad na yun, wala naman nagawa So ano pang, di ba? Wala nang excuse pero halimbawa, substandard. Marami yung klaseng substandard. Yung obvious, madali din habulin yon. So halimbawa, gumawa ka ng building,
hindi pa na-turn over or wala namang bagyo, walang lindol, tumabingi yung building, di ba? From ganon, gumanon yun. Unless ang kanyang ginagaya ay Leaning Tower of Pisa at nakita mong ganon, o kaya may mga cracks, alam mo ng sabsa, o nagkaroon ng cracks, ginawa nila yung mga tamang test, nakita nila mali yung bakal na ginamit, o yun, obvious din yun. Pero pag sabi mo lang, parang itong building na to, parang hindi worth 100 million. Itong kali na to, parang, di ba? Obvious din kasi, for example, kung sabihin, 6 meters wide yung kalye, sinukat mo 5 meters. So, obvious din yon, di ba? Pero meron iba na hindi obvious, magdidebate pa eh. Di ba? Siyempre, sasagot din yan. May abogado din yan. Sir, hindi substandard yan. Yan lang lumabas na pera. Sir, hindi pa tapos. Kasi lalo pag hindi pa bayad eh. Di ba? Pero pag bayad na at ghost, pag hinuli mo yan, kakanta na kaagad yan. No? So anyway, hindi naman yan yung main topic natin. Pero kaya ako kunikwento sa inyo because meron naman libro akong nagustuhan talaga. Ang pangalan naman niya, The One Thing. Sabi niya, in everything you do, let's say, hindi kumikita business, what's the one thing I can do? Nag-aaral ka, pangit grades mo parati, what's the one thing I can do? Nag-aaway kayong mag-asawa parati, komplikado yan, marami yan, but you can also ask yourself, what's the one thing we can do? Diba? Pwede ko rin sabihin yon. So, halimbawa, ang dami kong ginagawa, tapos let's say, may problema ka sa relationship, sa asawa, so, what's the one thing? Tapos inisip, lack of communication. Diba? Madamot ako o arugante ako. So, if you find that one thing, madaling mag-eyes on the ball. Madali yung bullseye nung target. So, whatever we do in life. So, let me ask you this question this morning. No? What's the most important to you? Ayan, di ba? Halimbawa, hindi mo masagot. Saan napupunta time mo? Saan napupunta pera mo? Saan napupunta oras mo? Di ba? Kasi kung sagot natin, halimbawa, si God ang number one sa buhay natin, good yun. Napakagaling. But tanong ko, are you spending your time for God? So I'm not just talking about going to mass or church or praying or reading the Bible. Kasama lahat yon. But ibig sabihin, halimbawa, nasa business ka, is your business there for God? Sabi mo, yung tubo naman nandun kay God. Ano ba business mo? Drugs na illegal. Actually, malaki kita ko at 70% ng kita ko napupunta kay Lord sa simbahan. Ano ba business mo? Wedding. So, hindi mo pwedeng sabihin si Lord ang pinaka-importante sa iyo. 'Di ba? Kasi nga, hindi ka sumusunod sa Kanya. So, pag sinabi mo, halimbawa, pinaka-importante sa akin mga anak ko, or you can go a little bit further, 'di ba? Of course, kung nasa abroad ka, then you're not with them physically. So, hindi mo naman sabing na wala kang time sa kanila. And of course, pag nag-uumpisa ka sa trabaho, so pag sinabi ng boss mo, kung gusto mong ganitong sweldo lang, tapos hindi sapat, 9 to 5 ka lang. Pero kung gusto mong, halimbawa, EA kita, personal assistant, executive assistant, pero 7 days a week yan, konti lang off mo, parati ka, tapos umaga-gabi, at saka pag tinawagan kita sa cellphone mo. So, kung halimbawa, kumukonti oras mo sa anak mo, that doesn't mean na hindi yun ang priority mo, mahal mo talaga, kasi nga, you're making the money for them. But let's say, naging boss ka na, di ba? Milyonaryo ka na. Ganun pa rin, wala ka pa rin oras. Tapos tinanong ng anak mo, Dad, Ma'am, Tay, I have all I want. At saka, Tay, hindi naman ako mahilig sa magandang rubber shoes. Hindi ko naman kailangan ng kotse. May Grab naman dyan. Madaling mag-commute dito sa lugar natin. Naglalakad lang ako sa eskwelahan. Kailangan ko oras sa'yo. So, iba yung sabihin mong babaksak ang negosyo o mafa-fire ka kung ano ka ng oras. Pero let's say, kasi you just want a little bit more. So, you have to face the mirror and baka yung anak mo magsabi na, Tay, ako ginagamit mong excuse, pero actually, mas gusto mo na ng pera kaso sa akin. O, diba? O kaya, let's say, may crush ka sa ka-opisina mo. Hindi mo naman kailangang mag-overtime, nandun ka. O, wala naman masamang magka-crush ka doon kung single ka. O kung tanong asawa mo, nasaan ka, ba't ka nag-overtime? Kasi, times 1.5, pag para sa'yo din to sa linggo. Doon tayong sine, kain tayo na masarap, pero overtime ako 3 araw. Pero yung 3 araw na yun, kaya nag-overtime din yung crush mo. Diba? So, ang importante sa'yo, yung sarili mo na maging happy ka sa crush mo, hindi yung asawa mo. So, we cannot lie to ourselves. Diba? We can lie we lie to many things, diba? Sometimes even to God, but don't lie to yourself, diba? Of course, don't lie to God. Alam niya yon. But even to yourself, kasi nga, pag naniwala ka sa sarili mong lie,
napakabigat, di ba? But ang point ko po is that it's easy to stay on track, to have a bullseye, to eyes on the ball, malaman yung priorities if you ask yourself the right question. And then, honest ka sa sarili mo. Diba? So, kung sasabihin kong, si Alan is a kind person. So, importante sa akin yung kindness. Pero nireview ko araw ko. Sa 15 tao na kasama ko parate, sinigawan ko yung 14. At yung isa ko pang hindi sinigawan ay absent. And yung sigaw ko ay ang sasakit ng sinabi. I can compare that with my notion na am I a kind person? Diba? So, sana po nakatulong yung konti natin discussion. Medyo puno din araw ko tomorrow. And then yun nga, yung pamangkin ko, pero may ano lang daw siya. Kasi wala yung ibang mga pamangkin ko, may camping trip. So, eto yung pinakamatanda sa kanila, 15 na kasama ko parate. So, going out daw with friends siya. So, tamang-tama, matapos ako dinner. Sana magkita ng dinner. I'm happy this week, isang pinapasalamatan ko sa Diyos na kahit hindi kami nag-usap ni Lani, either merienda, lunch, or dinner, nagkakasama kami. So, Lani kasi hindi mahilig magpuyat, pero kung kailangan, katulad ngayon, very close sa amin yung my birthday. Shout out, Brian Yamsuan, Congressman ng Parañaque, happy birthday sa iyo ulit. No? So, advance, nag-birthday siya. Halos old friends at mga niya sa kasama niya sa city ng Parañaque. So, after that, yun nga, sabi nila, gutom na siya. Usually, dito kami sa Better Living kasi malapit lang sa aming bahay. Pero, naalala ko na may mga 24 hours. So, ginugol ko. Nung araw, nandun sa bandang papuntang Las Piñas na yung whistle stop. Ngayon, nandyan sa Westgate. So, mga old-time favorites, pinagtuturo ko kay Lani. Pero yung iba, na rin modern na rin yung ibang dish. So, good morning, everyone. Hanap time later. Please don't forget to pray for our nation. Even dun sa galit na galit ka sa isang vlogger, galit na galit ka sa politiko, galit na galit ka sa pray for them. Pray for us, pray for them. Diba? Let God deal with them. Diba? Iwasan po natin na yung anger natin ay i-equate natin na vengeance is ours. Or that, katulad sa pagdadrive, diba? Maraming lokong driver. When I say pray for them, hindi ibig sabihin excuse mo yung kanilang behavior. But, kung ikaw din ang hahabol sa kanila, hindi ka naman traffic enforcer, di ba? Road rage ang mangyayari eventually. So, when we pray for others, we're actually helping ourselves then. So, SP